Magandang araw kaibigan, tuloy po kayo sa Boss TV. At bago po tayo magpatuloy, pakilike po ng ating video at pakiclick na din po ng subscribe button at ganoon na din po ang bell icon para po sa parating pa nating mga upload. Isang dalagang gustong ipakasal ng lolo sa isang malayong kamag-anak para di mawala ang linya ng angkan nila. Umupa ng isang estranghero para magpanggap na asawa niya. Paano kung ang magiging kapalit ay ang kalahati ng mamanahin niya? Atin pong tunghayan ng isa pang maikling kwentong pinamagatang Sugal na Pag-ibig. Si Nico ay tila hindi naman apektado sa nakikitang pag-iwas niya rito. Ginagampanan nito ang papel bilang asawa niya sa harap ng lahat at higit siyang nasasaktan doon dahil habang para dito ay isa lamang pagkukunwari ang manakanakang pag-akbay at paghalik nito sa pisngi niya, lalo namang lumalalim ang damdamin niya para dito. Kahit ipasok niya sa isip na isa lamang itong bayaran at walang mahalaga rito, kundi ang salapi niya ay hindi niyon nahadlangan ang pagsibol ng pag-ibig. Nasa duyan siya ng hapong iyon, matagal nang napalitan ni Nico ang napatid na lubid. Nakaupo lang siya roon, tinatanaw ang kalawakan ng lupain ng mga dibera na may mahinang umugoy sa duyan. Napakapit siya ng mahigpit sa lubid at nilingon ang may gawa niyon. "Hi," nakangiting bati ni Nico. Her heart escaped a beat. Hindi niya inaasahang lalapitan siya nito. Iniwan niya itong nakikipag-usap kay Penny sa sala. "Gusto kitang panooring nagduduyan. Isipin kang isang munting bata," wika nito. "There's something very innocent and simple about swinging. Bakit ka naririto? Bakit hindi?" Then he filled his lung with air. Tiningala ang puno at ang duyan. "Darating ang araw na ang mga anak mo'y magduduyan din dito, and the pattern will come to a full circle. I don't know what you mean, Nico. Hindi ako nakakatiyak na magagamit pa ng aking mga anak ang duyang ito. Hindi ko alam kung kanino ipamamana ni Lolo ang bilya. Sa pagkakaalam ko'y nasa isip ng lolo mong iwan sa iyo, diba?" She shook her head sadly. "Hindi nga mahalaga sa akin iyon ngayon. Gusto ko na lang ay matapos ang lahat ng ito nang hindi nasasaktan si Lolo." There was a sob in his voice. Nabigla pa siya nang hawakan ni Nico ang baba niya at itaas iyon. He avoided his eyes. Hindi niya gustong makita ang namumuong luha roon. Itinabig niya ang kamay nito at tumayo mula sa duyan. "May gagawin pa ako." Nang gabing iyon ay pinasya niyang maglakad-lakad sa hardin. Bagamat basa ang lupa dahil umulan ng bandang hapon ay hindi naman nagpuputik. Malamig ang hanging dumadapyo sa balat niya. Madilim ang paligid. Wala ring patid ang himig ng mga kuliglig. Kailangan niya ng kaunting kapayapaan ng damdamin. Sa hapunan kanina ay hantarang ipinakikita ni Penny ang pagkagiliw nito kay Nico. Ang kamay nito ay hindi nag-aatubiling humawak sa braso ni Nico sa bawat pakikipag-usap. Binalak niyang iwan ang pagkain, subalit magmumukha lang siyang nagseselos. Ipinagpasalamat niyang naroon si Julie at kinakausap siya. Patuloy siya sa paglalakad nang marahan ng bigla ay mahinto siya at agad nagubli sa mga halaman. Sa kabila ng dilim ay hindi niya maitatangging si Nico ang nakita niyang nagtungo sa isang madilim na bahagi ng hardin. Ano ang ginagawa nito sa hardin sa oras na iyon? Natitiyak niyang hindi sila magkapareho patungo sa hardin sa oras na iyon. Nag-atubili siya ng ilang sandali sa kinukublihan kung magpapatuloy sa paglalakad o bumalik na lang sa bilya. Nasa ganun siyang pagmumuni nang dalhin ng hangin sa pandinig niya ang isang mahinang ungol. Napahugot siya ng paghinga. Ang ungol ay tila isang nagtatalik. Gustong sumabog ng dibdib niya sa matinding kaba. Lumakad siya palapit sa pinanggagalingan ng ungol at sinikap na huwag makagawa ng kahit kaunting ingay. "Walang makakaalam, please. Tapusin mo ang inumpisahan mong gawin." The familiar voice was filled with passion. "Ngayon, dito." Ang sunod niyang narinig sa katahimikan ng gabi ay ang kaluskos ng hinuhubad na damit kasabay pa
ang ungol mula sa mga nagtatalik. Nanginginig ang buo niya ring katawan. Parang may patalim na ibinaon sa dibdib niya ng mga sandaling iyon. Kung paano siya nakaalis sa lugar na iyon ay hindi bumigay ang tuhod niya hindi niya alam. Tuloy-tuloy sa silid niya si Alexa. Tila namamanhid ang buong katawang napasubsob sa kama. Hindi niya kayang tanggapin ang ginagawang iyon ni Nico at Penny. Maaaring hindi sila totoong mag-asawa, but at least she deserves some respect from Nico. Of course, she had his biological needs but couldn't that wait hanggang sa makaalis sila ng Bilya. And why Penny of all people? And didn't she also deserve some respect from her grandfather Nars? After all, ang alam nito ay asawa niya si Nico. She closed her eyes tightly. Naglalaro sa isip niya ang mga tagpong maaaring pinagsaluhan ng dalawa sa hardin. Tila may apoy na biglang sinindihan sa dibdib niya. Niyakap niya ang una niya ng mahigpit at umiyak ng umiyak. Hindi niya nanagisnan si Nico kinabukasan. Ayon kay Aling Inda ay may inutos dito ang lolo niya. Andon naman ay abala sa crossword puzzle sa bulkonahe. Sinamantala niya ang pagkakataong iyon para kumprontahin si Penny na alam niyang nasa silid nito. Kumatok siya at pinihit ang seradura nang marinig ang nababagot nitong tinig nang pumasok siya. Nasa harap ng tukador si Penny at naglalagay ng make-up. Ni hindi ito huminto sa ginagawa kahit nang humakbang siya papasok sa loob ng silid. Saan ko utang ang karangalang binisita mo ko, Alexa? Tudyo nito. Nagpapahid ng lipstick at sinulyapan siya mula sa reflection nito sa salmin. May kailangan ka ba sa akin? Yes, as a matter of fact, matigas niyang sabi. You can stop your affair with my husband. Doon marahang humarap sa kanya si Penny. Makahulugang ngiti na tumingin sa kanya. Ano ba ang pinagsasasabi mo? Hindi kita maintindihan. You know what I mean. Hindi mo kailangan magmaang-maangang, Penny. Nakita kita. At nanunubo ka, putol nito. Ang ngiti ay nakaplaster na sa mga labi. Hindi mabuting ugali yan, Alexa. Hindi ako papayag na gawin mo ang ganitong kataksilan sa pamamahay ko. Nagpupuyos niyang sabi, ni hindi ito natitigatig. Humalakhak si Penny. Pagkatapos ay pumalatak. Hindi mo pa bahay ito, Alexa. At kung nagseselos ka sa amin ni Nico, puwes pumanatag ka, my dear. Ang asawa mo'y malakas ang pisikal na atraksyon, pero pobre siya. Mas importante sa akin ang lolo mo. Sinabi niyang pakakasalan niya ako at wala kang magagawa roon, apo. Nanlaki ang mga mata niya. May interes kang pareho sa asawa ko at sa lolo. Namumula siya sa galit. Ngayon lang niya nakita ng husto ang totoong pagkatao ng babaeng ito. Hindi mapupunta sa iyo ang Bilya, Penny. Titiyakin ko sa'yo. Huwag na tayong maglokohan, Alexa. Alam kong hindi kayo totoong mag-asawa ni Nico. Kaya natitiyak kong aalis din kayo rito anumang araw. And then I can have your grandfather and this Bilya to myself. Tulad noong bago ka pa niya kinupkup. Itiningala nito ang muka sa kanya sa naghahamong paraan. Ang galit niya ay nahaluan ng matinding kaba. Alam niya ang katotohanan tungkol sa kanila ni Nico. At kanino nito malalaman iyon maliban sinabi ni Nico dito. May inda niyang lahat subalit ang hapdi ng kataksilan ni Nico ay hindi niya kaya. Bukod sa pakikipagniig nito kay Penny ay pinagtapat pa nito sa babae ang tungkol sa totoong relasyon nila. Mabuti naman at ikaw na rin ang gumawa ng paraang magkausap tayo, Alexa. Untag nito sa sandaling pagkatigalgal niya. Ngayon ay malinaw na ang papel na dapat nating tayuan, diba? Malalaman ni Lolo kung anong klase kang babae, Penny. Go and tell your grandfather, matalim nitong sabi. At nang malaman din niya kung anong klaseng apo meron siya. She shook her breath. Hindi makuhang magsalita at sinamantala iyon ni Penny. Malawak ang lupaing ito ng lolo mo, Alexa. Paghatian natin. Tama na sa akin ang bilya at ang kapirasong bahagi ng lupang nakapaligid dito. Halos 4 na taon din akong nanilbihan ng tapat sa lolo mo. Tama lang iyon. Manahimik ka at ligtas ang sekreto mo sa akin.
Naningkit ang mga mata niya. You can't blackmail me. Ikiniling nito ang ulo. Ginagawa ko na, diba? Huminga ito ng malalim at muling humarap sa salamin. Umalis kayo ni Nico sa lalong madaling panahon. Magdahilan ka, kahit ano pa ang gusto mong idahilan. I want you out of this villa the soonest possible time, and I thought to take care of your dear grandfather. Kumuyom ang nang mahigpit ang mga kamay niya sa tagiliran. Gusto niya itong sugurin at saktan, subalit alam niyang hindi niya magagawa iyon. Ang lolo niya ang higit na maaapektuhan. Napakababaw mo kasi, Alexa. Marami ka pang dapat matutunan. Grow up at nang hindi ka nagkakamali pati sa pagpili ng lalaking ginagamit mo. Dahil ikaw ang nagagamit niya. At sinundan nito iyon ng isang nangahamak ng ngiti. She was shaking when she out of the room and ran out of the house. Pinagpasalamat niya at abala ang lahat at walang nakapuna sa kanya. Lakad-takbo ang ginawa niya at tuloy-tuloy sa duyan. At nang makarating doon ay naupo at sinubsob ang muka sa mga palad at umiyak. Tila nakiramay naman sa kanya ang langit. Nagsimulang dumilim at saglit pa'y nagsimula ng umulan. She welcomed it. Walang makakapuna sa pag-iyak niya. Habang patuloy sa malakas na pagbuhos ng ulan, ay patuloy rin siya sa walang hintong pag-iyak. Kapag kaway sinimulan niyang iugoy ang duyan. Marahan sa simula hanggang sa malakas. Sa pagduyan niya ibinuhos ang lahat ng sama ng loob at suliranin. Hindi niya alintana ang malakas na buhos ng ulan na may kasamang hangin. Kung gaano katagal siya roon ay hindi niya alam. Hanggang sa mahapo siya sa pag-ugoy at himinto. Tila namanhid ang buong katawan niya. Dinaya at nagsinungaling siya sa lolo niya. Ang lalaking binayaran niya ay natutuhang mahalin ay dinaya rin siya. Hindi niya na alam kung alin sa dalawang mabigat na suliranin ang malalampasan. Higit sa lahat, natatakot siya sa maaaring mangyari sa lolo niya sa sandaling malaman ito ang ginawa niya. At kung magpapakasal ito at si Penny, hindi siya nakakatiyak na hindi ito gagawa ng masama ng nurse. Muli niyang marahang inugoy ang duyan. She found herself humming a sad tone. Ang luha niya ay nakikipagsabayan sa mga patak ng ulan. Bahagya na siyang naririnig ang malakas na pagtawag sa kanyang pangalan. Alexa! Si Nico na hinawakan siya sa magkabaling balikat. Ano ang ginagawa mo? Bakit ka naririto at nagpapaulan? Gusto mo bang magkasakit? Nag-aalala nitong anas. Tiningnan lang niya ito. Her eyes mixture of sadness, regret, and contempt. Answer me, dammit! Wika nito at itinayo siya sa duyan. Hinawi sa mukha niya ang basang buhok. His eyes searched her face. How long have you been here? Ang sabi sa itaas ay kanina ka pa nila hindi nakikita. You miss lunch. His voice mixture of tenderness and worry. And to Alexa's horror, she cried and her shoulders were shaking. Alexa! Nico whispered her name in confusion, then pulled her against him and held her tight. Oh God, Alexa, what's wrong? Bakit ka umiiyak? Wala kang pakialam. Nagpumilit na kumula rito, subalit ni hindi niluwagan ni Nico ang pagkakayakap sa kanya. Let me go. Tumigil ka, saway nito. Tayo nang umuwi. No, gusto mo bang magkasakit? I don't care if I die now, she cried and felt him stiff at sinamantala niya iyon upang muling makawala rito. Subalit nasayang lang ang lakas niya dahil nanatiling nakakulong siya sa mga braso nito. Hindi niya inaasahan ang sunod nitong ginawa. She bent his head and kissed her hard, mapping her cry. Gusto niyang ubusin ang lakas upang itulak ito, subalit ang init na hatid ng halik nito'y sapat upang tanggalin ang lamig na bumabalot sa katawan niya. She wanted to hate him, subalit kahit ano pa siguro ang mangyari, hindi niya kayang pigilan ang sariling mahalin ito. Nang iwan nito ang mga labi niya ay yumuko si Nico at binuhat siya. Tayo nang umuwi, magkakasakit ka sa ginagawa mo at nag-aalala ang lolo mo. Huminto siya sa pagprotesta, inihilig ang ulo sa dibdib nito. She was physically and emotionally drained. Sa likod bahay siya nito idinaan.
Ang hagdanan din sa kusina ang ginamit nila pagpanhik patungo sa balkonahe sa 3rd floor. Ipinasok siya ni Nico sa silid niya at itinuloy sa banyo. Itinayo siya roon at nagtimpla ng tubig sa bathtub ng mas mainit kaysa sa karaniwan. Tinimplahan iyon ng bubble salt. Pagkatapos ay binalingan siya at isa-isang tinanggal ang basang damit niya. "No, wag ka nang mahiya, Alexa," wika nito sa mababang tinig. "Beside, asawa kita, hindi ba? Hindi mo ko asawa, Nico." Ang galit na gustong ipakita rito ay hindi nangyari. Pinagpatuloy ni Nico ang pag-alis ng damit sa kanya hanggang sa walang matira at muli siyang binuhat at inilagay sa bathtub. And she was too weak, too emotional drained to protest. Gusto man niyang mapahiya ay hindi makapangibabaw. Dinampot ni Nico ang sponge at banayad na hinaplos sa katawan niya. "Leave me, Nico." "No," wika nito sa kalmanteng tinig. "Malulunod ka sa bathtub kapag iniwan kita. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa'yo, Alexa, pero wala ka sa sarili mo." "Why are you doing this to me?" she asked in a broken voice. Gusto na namang tumulo ng luha niya pero sinikap niyang pigilan iyon. "Alin sa mga ginagawa ko ang tinutukoy mo? You act as if you seems to care." "I care, sweetheart," he said. His eyes met hers. Siya ang umiwas. "I promise I'll be alright," anas niya. "Go and take a shower yourself, basa ka rin." "I can wait, please." Napabuntong hininga ito at pagkatapos ay tumayo. "Hindi ako magtatagal." Ipinikit niya ang mga mata nang lumabas ito ng banyo. Hindi niya maintindihan ang sariling damdamin. Nagagalit siya rito, subalit bakit umaamot siya sa panandalian at kunwaring pag-aalala nito? Hindi pumayag si Nico na hindi niya kainin ang mainit na sopas na ipinanhik nito. Nang mga lahati iyon ang laman ng bowl ay nahiga siya. Hinila siya ng antok at nagsimula na mag-init ang pakiramdam niya. Hindi naman siya tulog kaya narinig niya ang marahang ungol sa silid ni Alexa. Agad siyang lumipat sa kabilang silid. Binuhay niya ang lampshade sa ibabaw ng night table. Pabiling-biling si Alexa sa higaan, moaning softly. "Alexa, I'm cold," sagot nito, subalit nakapikit. She was shaking. May palagay si Nico na hindi nito alam na naroroon siya. Worriedly naupo siya sa gilid ng kama. Dinama ang noo at pisngi nito. "You're burning with fever," anas niya. Taas ng araw na magmulat ang mga mata ni Alexa. Sandali siyang nasilaw sa liwanag na pumapasok sa bintana. Nagulat pa siya nang mapuna ang maliit na planggana at face towel sa side table. Kapag kuway na po ng hindi na oversized t-shirt na siyang suot niya kagabi ang suot niya kundi ang pares ng panjama. Kumunot ang noo niya. Humigit kumulang ay alam niya kung sino ang nasa silid niya kagabi. Pilit siyang tumayo at binuksan ang pinto sa sitting room. Naroon si Nico nakadapa sa mahabang upuan. Tulog na tulog. Malaya niya itong pinagmasdan. He seemed so gentle in his sleep. He was naked from waist bareback exposed. Parang kay sarap damhin. Naramdaman marahil nito ang pagmamasid niya rito at gumalaw ito. He stretched his body at tumagilid at humarap sa kanya. Ang antok ay biglang naglaho nang makitang nakatayo siya roon. Agad itong nagbangon. "Bakit bumangon ka na? Mabuti ba ang pakiramdam mo?" "I'm fine. Ikaw ba ang nasa silid ko kagabi?" Tumango ito. "Mataas ang lagnat mo. You were delirious. Naliligo ka sa pawis pero nanginginig ka sa ginaw." Tuluyan itong bumangon at dinama ang leeg niya. "Mainit ka pa. Hindi ka dapat bumangon." Inalalayan siya nito pabalik sa kama niya. "Mahiga ka at bababa ako. Magpapapanhik ako ng gatas kay Aling Inda. Alam niyang nilagnat ka kagabi. Sa kanya ako humingi ng planggana." Nilingon niya ang ilang tabletas na nasa side table. "Napainom mo ba ako niyan kagabi?" "Yes, at kailangan mong uminom ka ngayon uli pagkainom mo ng gatas. Gusto kitang samahan sa almusal mo ngayon pero kagabi ay nagbilin ang lolo mo na bumaba ako ng library ngayong umaga." Kumunot ang noo niya. "Bakit?
Gusto niya akong makausap pero hindi ko alam tungkol saan. Another pain sliced through her heart. Her grandfather trusted the man he thought his grandson-in-law but had an affair with his nurse, the nurse her grandfather intended to marry. Paano niyang lulusutan ang lahat ng ito? Hindi na nga mahalaga sa kanya kung mapupunta sa kanya ang bilya o hindi. Higit na mahalagang hindi ito mapakasal sa isang tulad ni Penny. Pero paano niya sasabihin iyon? Kay layo ng iniisip mo, untag ni Nico. Banayad na hinawakan ang baba at itinaas. Ano ang problema, Alexa? Gusto kong malaman kung bakit ka nasa ulanan kahapon na parang wala sa sarili. Walang dahilan, Nico. Muling nanariwa ang sakit ng pagtataksil na nararamdaman niya. Yumuko nang maramdamang nagiinit ang sulok ng mga mata niya, subalit muling itinaas nito ang mukha niya. "Don't shut me out, darling," he whispered. "May karapatan akong malaman kung ano ang nangyayari sa iyo," umiling siya. "I'm not your darling, Nico," he said bitterly. "Isa pa'y hindi mo gustong marinig ang sasabihin ko. Please, iwan mo na ako at baka kanina ka pa hinihintay ni Lolo." "Alexa, please." Isang malalim na paghinga ang ginawa nito. "You are becoming unpredictable. You are probably growing up. Pero gusto kong malaman kung ano ang nangyayari sa'yo. Let's talk later." At tubiling tinalikuran siya nito.